Hello mga kapatid. At my age, I was surprised na a former classmate, alam mo yun, tumawag sa akin. And sinabi niya, Hoy, hindi mo kami close na nito. We're close before, but how many years na yung lumipas? We're no longer close. We don't see each other na. Sobrang tagal. Pero sabi niya sa akin, Brad, ano bang sikreto mo kung bakit ka nagugustuhan ng mga babae? And sabi ko, unang-una, paano ka nagkaroon ng idea niyan? Hindi naman lahat may gusto sa akin. It just so happened na may mga pagkakataon na I met them and we became close. I don't know eh. Hindi ko alam. I think I'm just a genuine person. No? Hindi nga advisable yung approach ko na i-share sa kanya kasi yung approach ko is worst foot forward. I think lahat ng mga nakarelasyon ko masasabi yan na putang ina yung sinasabi nito tungkol sa sarili niya, puro pangit. Siguro may konting yabang. Hindi mo I don't know. Sa sarili ko, I'm not sure but I think yung pangit, yun ang sinasabi ko. Yung in the process, marami rin ako nasaktan because sabi ko ay hindi ako na kontento sa isang babae so I have the tendency to do this so okay ba sa'yo yun? And then akala ko okay and then bandang huli hindi pala. And nakasakit ka pa rin. Akala mo tanggap ka pero hindi. Wala naman tatanggap. Especially pag hindi naman ikaw yung bumubuhay. No? Hindi ka naman Chavit Singson. So, lagi ko na mention si Sir Chavit. Ano? But anyway, ang sabi ko sa kanya, hindi ako magaling sa sarili ko. Whether you believe it or not, magaling ako sa iba. Siguro because of experience and siguro madalas nararamdaman ko yung passion o yung pag-ibig ng isang tao sa kapwa niya. Sa opposite sex. So that I can share. Now, sabi ko sa kanya, if you're willing to pay me, then lalakad kita. Charis. Hindi, pero niloloko niya lang ako. Ba't di mo gawing business yan? Sabi ko, matagal ko na ginagawang business yun. But, matagal na panahon na yung lumipas. Siyempre, may mga lumapit sa akin na ganun dahil wala man akong TikTok noon, wala naman akong followers, pero naglalagay-lagay na ako ng kung ano-ano sa social media. For example, parang meron akong Google Ads ba yun? O Google, ano ba yun? Naputol ako. Ano ba yun? Parang Google Ads. Naglalagay ako ng mga ganun na pag hinanap mo yung pangalan ko dati, meron siyang address. Ang nickname ko kasi dati Wes eh. So pag hinanap mo siya, makikita mo sa Google kung ano yung business, ano yung ginagawa niya. And strangely, may mga lumapit na rin sa akin nakipag-interact o kinontak yung number doon na kano ba ibabayad ko sa'yo, anong service ba yung kadalasan ng nagawa kong business doon is about matchmaking. Hindi pala matchmaking kasi hindi ako yung nagmamatch eh, kundi meron na siyang person in mind. And then para akong nagla-love guru. Kaya meron din akong parang ginawang page no, na love guru. Channeling. Wala namang, hindi naman kumita. Hindi siya kumikita sa social media na maraming nanonood or followers. Pero may mga nag-approach and hindi ko naman sila kilala. And I think nakakahiya kasi for them na lumapit pa sila sa isang stranger na katulad ko na wala namang fancy business or alam mo yun, na hindi siya, wala siyang image na nag-ano, mukhang yung mukha kang guru na bading na ano. Pero, ayun, ginawa ko siyang business dati. Pero matagal na panahon na yun. May mga lumapit. And the service that I provided usually is bibigay lang ng advice. For example, a makeover. Ano bang gusto mo sa itsura mo? And then they pay me for let's say I will make my assessment sa kanila, titignan ko ano ba itsura nila, ano ba yung tingin kung paano sila mag-i-improve. Tingin-tingin lang. And then sasabihin ko lang na I think you go for this type of haircut, then I think ganito. And I would suggest something for their hygiene. And then kung ikaw ay field worker or you're a process server or sa mga ganong nature ng work, kailangan may dating ka, you wear shades na ganito, ito bagay sa yung gantong shape. Ganun lang. And then, kulatin mo sila. Nagbibigay lang ako ng ganun dati. And there are times na I would contact the girl, especially nung hindi pa masyadong restricted yung
pwede ka pang mag-message to anyone. So normally, I would test that. Liligawan ko kunwari yung girl. Tapos malalaman ko, bro, hindi ito yung para sa'yo kasi nag-entertain siya. Nag-entertain niya ako. Pag-type ko rin naman na may mga nagawa rin tayo ganun kasalanan, but hindi ito ang para sa'yo. Hanap ka ng iba. Kaya sasabihin ko. Or a friend for hire. Minsan, kasama nila ako as their friend. So, mixed ito eh. Some boys hire me to be their friend para hindi sila mag-isa. Kasi ako alam ko yung feeling na mag-isa eh. So, alam ko to become a friend. Alam ko kung paano maging steady presence. Ganon. Meron silang pupunta na function, may tropa sila na parang, bro, may kausap ka doon, o may magtatanggol sa'yo kung sila binubuli doon na parang, grado ka. Bubuli mo yung kasama ko, are you sure? Something like that. And na-enjoy ko yun, no? Actually, meron pa yata akong ganon. Parang nagawa ko ng YouTube. Yung name ko sa YouTube na hindi ko na mapalitan, it's called Overthinking Pinoy. Nandoon siya. Makikita pa rin siya sa Google search, yung matchmaking channeling. Ini-edit ko yun from time to time, pero hindi ko kasi na-check masyado yung Gmail ko eh, yung mga ganun. Pero usually ngayon, meron pa rin mga engagement doon. Yung mga nag-view doon, or seemingly nag-i-inquire o nag-create ng traffic yung business na yan. So, yeah, I think okay yung service na yun, kaya lang manipis yung market doon. Hindi naman lahat nangangailangan ng parang personal coach o ng parang, alam mo yun, syempre iniisip nila gastos, sayang lang sa pera yun eh. Magpupunta na lang sila sa ganitong barbero para gupitan sila ng ganitong style, or may sila ng ganitong damit, o makikinig sila sa mga nakipapakinggan nila sa social media. But the difference is, iba yung nakaka-interact mo siya in person. Yun ang value nun. Iba yung nakakausap mo siya, iba yung kinakausap niya, yung nililigawan mo for you, iba yung may para kang boyfriend for hire, mga ganyan, o friend for hire na may certain na lakad ka na may kasama ka doon. Iba yun. Pero syempre, not everyone can afford that, or not everyone is willing to pay for that. Usually, ang target mo doon medyo, sa atin, yung mga may pera, hindi naman ganun. Wala naman ganun problema kadalasan. But anyway, naikwento ko lang sa inyo yung aking history as a personal coach, dating coach, certified wingman, friend for hire, and boyfriend for hire. Yan, dyan ako nasisilat kasi ang boyfriend for hire na yan, masyado ako malandi. So, ending minsan di ako nababayaran dyan.